hindi po namimersonal yung pamilya Marcos. Kahit siniraan silang siniraan at naging dahilan kung bakit na-depost po ang dating Pangulong Apo Lakay dahil po sa pamilya Aquino. Di man po sila inaano. Ang nang-away po, yung mga Aquino, si Marcos po, hindi man nang-aaway. Ang dahilan po, yung pagnanasa sa posisyon. It's all about power. Nainggit po. You see? Kahapon mga kababayan sa All Souls Day, hindi lang yung puntod ng kanyang tata yung inonor mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung puntod ng mga Aquino, alam naman natin na yung pamilya Aquino kalaban ng mga Marcos. Pero tingnan ninyo mga kababayan ito. Sabi diyan sa balita ng Philstar, Marcos sends Reds to tombs of Ninoy Cory. Noy. O yan po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamangan niya Mr. Maravillas. Tumaas naman yung kilay niya ng mga dilawan. May masasabi na naman. May nasabi nga po. Si Raisa Robles, nakita ko may post. Hipokrisya niya. Hindi talaga ninyo ma-appreciate yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inoon pa man po, mga kababayan, nang mamatay mga kababayan si Cory, nakiramay po yung pamilya Marcos, si Bongbong, si Amy, pumunta po doon, namatay si Ninoy, si Noynoy. Ganon din po yung ginawa ng pamilya Marcos. Kasi hindi po sila nagtatanim ng galit. Yung mga Aquino man lang po yung galit. At saka yung mga dilawan. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ipakita ko muna mga kababayan sa inyo yung pagbisita ng buong family kasama yung mga pare. Di ba? Yung pamilya Marcos po, kahit yung nanguna sa pagpatalsik sa kanila, si Cardinal Sin, pero hindi po namimersonal yung pamilya Marcos. Tingnan ninyo, kasi yung pamilya Marcos, mga Katoliko po sila. Tingnan ninyo, kasama yung mga pari, santambak na mga pari po. Di ba? Kasama sa bumisita sa puntod ni Apo Lakay at nag-offer ng mass. Yan po ang pamilya Marcos, hindi po sila namimersonal. Yan po. Nakita ninyo, si Mrs. Marcos. Yan po yung puntod ni Apo Lakay. Napakaganda ng puntod ni Apo Lakay sa libingan ng mga bayani na gustong ipahukay ng mga dilawan. Napakasama talaga ng ugali. Dito mga dilawan, nagkakagulo yung mga Marcos loyalist po. Sinalubog yung ating Pangulong Bongbong. So sabi dyan sa release ng Presidential Communications Office, tingnan, binisita at nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa puntod ng kanyang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ngayong araw. November 1 pala, hindi man kahapon, November 1 pa pala, kasama ng Pangulo sa pagbisita si unang ginang Lisa Marcos, ang dalawa nitong anak na sina Vincent at Simon, dating First Lady Imelda at mga kapatid at kaanak nito. Nagdaos din ng misa para sa dating Pangulo na dinaluhan ng ilang mga taga-suporta ng pamilya Marcos. Kasama sa mga taga-suporta po yung mga pari, Diba? Yung nanggatong man lang po ng gulo, mga kababayan, si Cardinal Sin. Kasi si Cardinal Sin po, talagang dilawan na dilawan. Dugong dilaw po. Chinese. Cardinal Sin po. Ngayon, sabi nga natin, hindi po namimersonal yung pamilya Marcos. Kahit siniraan silang siniraan at naging dahilan kung bakit na-depost po
ang dating Pangulong Apolacay dahil po sa pamilya Aquino. Di man po sila inaano. Ang nang-away po, yung mga Aquino. Si Marcos po, hindi man nang-aaway. Ang dahilan po, yung pagnanasa sa posisyon. It's all about power. Nainggit po. You see? Pero tingnan ninyo mga kababayan, talagang maganda yung pag-ugali ng mga Marcoses, lalo na yung ating Pangulong BBM. Kung iba-iba po, hindi na lang po papansinin. Kasi nakabalik na sila sa poder. Pero tingnan ninyo, nagpadala pa ng bulaklak yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mismong puntod ng mga Aquino. Yan po. Padala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So hindi lang sa kanyang tatay, pati sa mga Aquino. Kaya naman yung pagpapala nandyan sa ating Pangulong Bongbong at sa pamilya Marcos, tingnan ninyo, napakahaba ng buhay po ni Mrs. Marcos. Hanggang ngayon po buhay pa. Yung mga Aquino halos maubos na po. Di ba? Kinuha na ni Lord. You see? Sa pamilya Marcos, yung dating Pangulong Apolacay lang. Wala pang sumusunod mga kababayan. Sabi dyan po sa balita, President Marcos yesterday sent 2 wreaths of white flowers to the tombs of late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. and former President Corazon Aquino. Pati kay Noynoy Aquino po, nagpadala doon sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Yung mga labi ng dating Pangulong Cory at Noynoy sa kasi Ninoy Aquino, wala man po sa libingan ng mga bayani. Pero si Apolacay po, nasa libingan ng mga bayani. Ang rason yan kasi, sundalo po kasi si Apolacay. Nasa batas po siya. So nakaimlay po sila doon sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Meanwhile, naka-highlight talaga Mr. Maravillas niya. In-highlight ko. Meanwhile, Marcos visited the tomb of his father at the libingan ng mga bayani in Taguig. Di ba? Alam na kung sino yung tunay na ang totoong bayani po. Ang totoong bayani po, nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Ikaw niya, Mr. Maravillas, gatong ka na naman. Ito to naman po. Di ba? Sino ang nakahimlay sa libingan ng mga bayani? Di ba si Apolacay? Yung mga Aquino, nasabi mga bayani, nandun lang po sa Manila Memorial Park. Tagatapos yung Ninoy Aquino Day, gusto ninyong i-observe. Dapat yung Marcos Day po, kasi siya po yung totoong bayani, nakalibing po sa libingan ng mga bayani. Di ba? So sa kanyang mensahe, sabi ng ating Pangulo, let us remember the courage that our saints and dearly departed have shown amidst their plight, so we may be empowered to be bold and living with and for Christ, no matter the difficulties that we face in this world. Makikita po ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Talagang gusto niya na i-unite, pagkaisahin ang lahat ng mga Pilipino. Yun ang kanyang mensahe po dito. Na tigilan na ninyo mga dilawan yung politika. Kaya hindi ko kayo siniseryoso. Dinatawanan lang natin yung mga attacks ng mga dilawan. Di ba? Tumulong na kasi kayo. Para makabawi kayo. Pag hindi po, hindi na kayo magkakabalik sa politika. Diri-diritso na kayong matutunaw niyan. Sa 2028 po, malamang si Ferdinand Martin Romualdez. Another Ferdinand. Then after, kung hindi, si Amy Marcos. Isiindayan niya, Mr. Maravillas. Pwede man siya kumandidato. Kaya lang po, palubog na. More than 1 year pa lang sa posisyon, palubog na po si Inday. Then ang susunod niyan, another Ferdinand Sandro.
Di ba? Parang ganun na nga niya, Mr. Maravillas. Malamang ganun na. Ganun yung mangyayari. Kasi po, yung mga Marcos, makikita po ninyo yung kabutihan sa kanilang puso. Hindi sila mapagtanim ng sama ng loob. Serbisyo lang sila ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Tingnan ninyo. O di ba landslide yung ating Pangulong Bongbong? At kahit anong paninira po ng mga kalaban, including Maudings, hindi tumatala po sa mga Marcos Romualdez. Si Martin tumalon yung kanyang rating sa latest survey ng Tugon. So baliktad yung naging epekto. Gusto niyang bumango si Inday, dinefend niya si Inday sa confidential funds. Lalong bumantot. Lumubog po ng 12%. Si Martin lumundag ng 6% po. Malapit na. 9% na lang po yung lamang ni Inday. Malayo pa yung 2028. 5 years away pa. Sabi nga natin, malamang sa mga susunod na surveys po, pumatas na si Martin kay Inday. Yeah, galit na galit yung mga DDS vloggers. Si Inday man lang po yung yung sumisira sa kanyang sarili. Di ba? Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong i-try. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Then, if you are looking for clean and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. And bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Ang number niya, 0966-802-0949. Ayan po, mga kababayan, ang Colossal Fitness Gym. Ayos na ayos. Pinakang malaki po siya dito sa lalawigan ng Albay. Pati yung roof deck po, occupied namin. Ayan po yung loob niya. Yan, yung aming mga nag-gym. Ayan po yung grab car namin. Brand new, Toyota Innova. Para convenient po kayo sa inyong pagda-travel. Bagong-bago po siya. Yan po. Ayos. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.